day mga boss. Yan. Another piece na naman. Bagong pyesa na naman, no? Bali, ang pyesa natin ngayon is continuation lang ng full sleeve project natin kay client. And shoutout sa Sir Marbs. Yan. Papunta ka Las Piñas lang din. Naging client na to ng singit ko lang. Naging client na din to ng ng partner in crime ko sa Pilipinas. Si Brian Crespo. And yan, shoutout sa Squid Ink Tattoo sa may Pamplona, Las Piñas. And dito tayo sa pyesa. Bali, ang pyesa namin ngayon is may dove, tapos may script dun sa may gitna, tapos may angel sa itaas. Bali, binigyan ako ni client dito ng ng isang piece na ang galing sa internet. And nakatato na siya sa balat, syempre. As usual, inano ko siya. Pinantest ko siya, sabi ko ay bossing na. Boss, baka pwedeng gawa tayo ng original. Kasi hanggat maaari iniiwasan kong gumawa ng copycat na design. And medyo nag-ano pa siya kasi gusto niya talaga yung pyesa. Sabi ko, huwag ka mag-alala boss, kaya natin kuhanin yan. Ang halos similar doon sa gagawin ko at doon sa pyesang gusto mo. May mga ilang bagay lang akong babaguhin. At ayun, pagdating sa dulo bumigay din naman. And nagkasundo rin kami doon sa pyesa. And ayun, bali bukod dun sa pyesa, nagka-problema pa kami kasi nga ako ay iba-iba ang day off. Kasi ang pasok ko is 4, tapos ang day off ko 2. So nag-iiba-iba. Hindi siya sa pool. Yan, sa mga kliyente ko, sa mga gusto mong patato, yan. Paiba-iba po kasi ang day off ko, kaya nahihirapan akong ibigay yung mga schedule na gusto ninyo. And mahirap din naman na ibigay ko yung schedule na gusto nyo, mawala naman ako ng trabaho. Di ba? Wala rin silbi. Nonsense din, di ba? Kaya, ayun, nahirapan din kami na ni client. Bali, inabot kami ng 1 buwan mahigit bago kami nakapag-schedule. At yun, bali dito sa pyesa, yun nga, nagkaigihan na kami. And nailapat na namin to. Bali, share ko lang sa inyo yung mga needles na ginamit ko rito. Bali, ang ginamit ko rito is dun sa script, 3R lang ginamit ko dyan. Dahan-dahan ko lang ginawa yan yung sa script, kasi nga ayoko na ma-over penetration yung needle dun sa loob ng skin kasi puputok yun. May chance na mag-blot pagdating sa dulo. Tapos doon naman sa mga sa mga shading niya is 9M1. Tapos 9M1 tsaka 15M1. Tapos gumamit na rin ako ng 15RM dyan para sa mga smooth shading, para kasi gagawa ko ng cloud dyan pandugtong dun sa pyesa niya. And ayun, pinaplano rin pala namin dito ni client na kung kayang i-try na hanggang loob na ng arm niya, kasi full sleeve project nga ito, gusto niya sanang tapos na kasi nahihirapan nga kami magbuo ng schedule. And yun, walang Diyos, hindi naman naman natapos. At ayun, magpapasalamat din pala ako sa mga walang sawang laging sumusuporta sa mga videos na ginagawa ko, and sa mga taong nandiyan palagi sa mga ginagawa kong tattoo. And salamat din pala sa walang sawang pagsuporta palagi sa mga sa mga art piece ko. And yun, alam niyo na kung sino-sino kayo. Tapos maglalambing lang tayo ng konti, no? Bali, pa-support ako ng mga social media ko. Ito pala yung aking Facebook page. Yan. Tapos, syempre, isama nyo na rin yung Facebook account ko. Yan. Tapos, itong YouTube channel ko, nandiyan naman yung subscription button eh. Pindutin nyo na yan. Huwag nyo nang pakakawalan. Yan. Tapos, yung notification bell, pindutin mo na din. Damay mo na yan. Huwag mo nang pakawalan. Pindutin mo na. Huwag ka na mahiya. Sige na. Walang bayad yan. Ha? Tapos, ayan. Yan yung TikTok account ko. Alright. Tapos, syempre, ilalapag ko na rin yung yung calling card ko, Yan. At kung taga Taiwan ka, kung nahihiya ka na mag-message sa akin Facebook page, tsaka sa aking Facebook account, ayan naman yung line ko. Alright.
ano mo lang, picturean mo lang yan, lalabas na yung ano ko dyan. Lalabas na yung line account ko dyan. Line account ko yan. Tapos, eto naman yung Instagram ko. Yan. Hindi ako masyadong active sa Instagram, pero namomonitor ko yung mga message na pumapasok dyan. Kaya, i-ano mo na yan. Idamay mo na yan. Alright. Salamat ng marami, mga boss Amo, Lodi, Pet Malu. Alright. Ayan, sa lahat ng mga gusto magpatato, message nyo lang ako dyan sa mga social media account ko. And active naman ako dyan 24/7 kasi naka-ano yan sa mga cellphone ko. And sa lahat naman, sa lahat ng mga gusto magpatato, huwag kayo mahiyang mag-inquire. Wala namang bahid mag-inquire. Walang bahid magtanong. Yun, bali, yun ang una kapag mag-inquire kayo, may ready dapat kayong concept or pyesa para hindi tayo nahihirapan na hindi sa akin pumapasa yung mga nag-i-inquire na, boss, magkano ba ang magpatato? Kasi unang-una, hindi ako makakapag-price kung walang concept, diba? Ano ba ang gusto ninyo? Hindi kasi po pwede na sa akin manggagaling, diba? Madalas ko kasi na-encounter yan sa mga gustong magtanong lang. And wala pang balak magpatato. May balak pero malayo pa. Yun, may iba kasi tayong mga inquiries na nahihiyang magtanong kasi hindi pa naman agad-agad magpapatato. Walang bayad at walang masama doon. Mag-inquire lang kayo, walang masama doon. Paano nga ninyo malalaman kung hindi nga kayo mag-inquire, diba? Yun. Mas masarap sumagot ng isang tanong kapag kayong tanong ay specific. Diba? Iyan nyo sa akin. Pag magtatanong kayo, hindi lang sa akin, kahit kaninong artist, mas madali kasi sagutin yung isang tanong kapag nando doon talaga yung mismong tanong. Mahirap manghula kasi. Tapos, yun, ibibigay nyo sa akin yung concept. Kung wala kayong concept, magbigay kayo ng idea ng gusto ninyo. Kasi madalas naman yan walang concept yung kliyente. Bali, magsasabi lang yan siya ng ganito, ganyan. Ito yung natin. Ito yung gusto ko. Yan. Yung pagbibigay nyo sa akin ng disenyo na nanggagaling na sa mga Pinterest, kay Google na nakatato na sa balat, wala rin tayong problema doon. Pero syempre, asahan na ninyo na i-contest ko yun kasi pwede ko naman kayong gawa ng original. Mas maganda pa rin yung original kasi baka mamaya nasa paligid lang yung may tattoo niyan, magkasalubong kayo, magkakitaan kayo. Aba, napakapalad. Couple tattoo agad, diba? Yun yung iniiwasan natin dyan, yung copycat na tatuan. Yung kukopyahin lang natin basta-basta. Sobrang high-tech na ng technology ngayon pagdating sa tattoo. Marami ng paraan. Hindi na natin minamano-mano na i-drawing ang isang pyesa para makagawa lang. Diba? At unang-una, hindi ko naman sinasabing lahat pero syempre, kapag nagbigay ng idea si artist sa inyo, ako kasi ganito ako ganyan ako Pag nagbibigay ako ng isang idea, sa tingin nyo ba magbibigay kami ng idea na pangit? Syempre hindi. Magbibigay kami ng idea na nung naaayon sa imagination namin na ito yung kalalabasan. Yun yung lagi namin pinaghuhugutan kapag nagbibigay kami ng isang idea kay client. Lagi namin, 80% alam na agad namin yung kalalabasan. Sorry. Yun, 80% alam na agad namin ang kalalabasan na yun yung lalabas pagdating doon sa skin niyo. And unang-una, makikita nyo naman yun sa mga portfolio na ginagawa namin. Especially ako, nasa YouTube yung mga gawa. Madali nyo ma-access yung mga gawa ko kasi nasa YouTube na, nasa TikTok na, nasa mga social media platform ko na. Kaya, yun. Mas madali nyo nang ma-access na, oo, kaya nga ni artist to, kaya nga niya gawin to. Diba? Lagi nyo titignan yan. Sa mga videos na ginagawa ko, lagi ko itong pinapaulit-ulit na paalala sa mga client or sa mga possible client ko na sa mga possible na maging tattoo enthusiast na personality. Na sana maging tayo, mapagsiyasit tayo pagdating sa pyesa. Tandaan nyo kasi yan tattoo, permanent na yan. Wala nang alisan yan. Ang chance lang yan para maalis is cover up mo. Diba? Baka mamaya magko-cover up sa blind. Diba? Hindi ko sinisiraan yung mga kapwa ko tattoo artist, kundi sinasabi ko lang yung totoo. Yun yung nangyayari. Syempre. Yun yung totoong nangyayari sa tattoo community and doon sa mga tattoo enthusiasts na napupunta sa mga maling artist. Diba? Huwag natin isisi lahat sa artist kasi minsan tayo rin ang may kasalanan. Tayo mga tattoo enthusiasts. Kasi naghahanap tayo ng mura, tapos yung kakahanap natin ng mura, mapapamura tayo sa magiging resulta, 'di ba? Huwag tayong maging sabi nga ng mga matatanda huwag tayong barat sa sarili nating balat. Okay?
So ayun, enjoy na lang natin 'tong mga huling part ng video, and yun, muli po ako magpapasalamat, at palagi po ako magpapasalamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa mga videos na ginagawa ko. Marami pong salamat sa inyo. Kung wala po kayo, wala din po ako dito. God bless po sa inyong lahat. Ingat po palagi. Message lang, tap. Share. Alright, salamat po sa inyo. Ingat po palagi. God bless, mama. Chup. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks,